Alleluia, Alleluia. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya ihirap sa hukom, at kung hindi bibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyopon lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagtuturo ng ating Panginoon patungkol sa batas. Sa pamantayan po ng mga Hudyo, ang isang mabuting tagasunod ng Diyos ay yaong sumusunod sa batas. Ito po yung tipan, yung Ten Commandments. At from Ten Commandments, ang isang Hudyo, ito na ay napunta sa maraming iba't ibang mga batas na dapat sundin ng ating Panginoon. O sundin ng isang taong sumusunod sa ating Panginoon. Mga batas na sa kanilang pananaw, pag kanilang ginagawa, ay pinapapurihan nila at sila'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero mga minamahal kong kapatid, itinuro sa atin ng ating Panginoon, hindi lamang yung ibig sabihin, kung hindi ano yung espiritu ng bawat batas. Hindi lang basta, halimbawa, gawing banal ang araw ng Panginoon. Ito po ay napakahalaga sa mga Hudyo, ang Sabat. Kaya nga po sa isang engkwentro ng ating Panginoon at ng mga religious leaders ng panahong iyon, sinata nila si Jesus sa engkwentro ng talinhaga, sinita nila si Jesus sa paggawa ng araw ng pamamahinga. Kaya naman sinugot sila ni Jesus sa isang talinhaga. At alam nating itinuturo sa atin ng Panginoon na higit na mas mabuti ang gumawa ng kabutihan sa araw ng Panginoon. Kung tayo'y nakatuon lamang doon sa pagiging banal ng araw na ito, na walang ibang pwedeng gawin,
Ibig ba sabihin, kung may nangangailangan, hindi na natin tutulungan? Tulad ng halimbawa ng ating Panginoon, no? Ano bang mas mabuti? Yung gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga o gumawa ng masama? Kung gusto mong papurihan ng Diyos, syempre, gumawa ng kabutihan, gumawa ng mabuti. Pero yung mga iba na Hudyo na nakikinig sa ating Panginoon, hindi ginto yung pag-iisip. Basta, kailangan walang gagawin. No? Pero itinuturo sa atin ng ating Panginoon, meron niyang dahilan. No? Yung mga batas na yan, hindi mo iintindihin ng literal. No? Dahil ayan ay kailangan intindihin, no? Nais nitong ipahatid sa atin, sa espiritu nito. Halimbawa, yung binigay na halimbawa ng ating Panginoon, huwag kang papatay. No? Obviously, no, physically, no, kapag tayo'y pumatay, mananagot talaga tayo sa hukuman at ito ay talagang labag sa ating sarili, no, sa dignidad ng tao, sa ating batas, sa ating pananampalataya. Pero halimbawa, yung pagtrato mo ng hindi tama sa isang tao, no, paggawa ng hindi maganda, paninirang puri, pagsasabi ng mga bagay na uncharitable sa iyong kapwa, ito'y katumbas na halos ng pagpatay. Hindi mo nga siya pisikal na pinapatay, pero sinisira mo naman yung kanyang reputasyon na para mo na rin siyang pinatay. Halimbawa, isa pang halimbawa ay yung pakikiapid. Hindi lang yung pisikal na pakikiapid, pero halimbawa, ang pagtingin ng mahalay sa isang babae ay isang uri na rin ng pakikiapid. Sapagkat ang tinitignan, mga minamahal kong kapatid, ay yung nangyayari sa ating kalooban. Ano bang nangyayari sa iyong puso? Dahil sa iyong ginagawa, ano bang nilalaman ngayon ng puso mo? Ikaw ba'y sumusunod pa sa kalooban ng Diyos? No, kaya nga, nagugulat tayo minsan, no? Ano yung excuse ng mga tao na kagawa ng mali? O halimbawa ng isang krimen, na bigla lang po ako. No? Para na caught off guard. No? At bakit nila ito nasasabi? Kasi may nangyayari na sa puso. Halimbawa, no, yung hindi sinasadya na sa kanyang galit, nakapatay ng kapwa. Ibig sabihin, matagal ng galit. No? May nangyayari na sa kalooban at hinintay lang yung pagkakataong iyon para mailabas lahat ng galit. At ang sabihin pagkatapos, pinagsisisihan ko po. No? Kaya nga kailangan natin maging maingat, mga minamahal kong kapatid. Kasi yung nilalaman ng ating puso, no, most likely, yan yung ina-act out natin. Kaya kung puno ng galit ang iyong puso, malamang ilalabas natin ay galit din. Kaya we replace that, no, with, no, something good, no, something positive na makakatulong sa atin to overcome, halimbawa, no, hatred, mga galit, mga bagay na hindi maganda at naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, dapat nating pagnilayan ano bang nangyayari sa ating puso. Narinig po natin, mga minamahal kong kapatid, sa ating unang pagbasa, si Haring Akab at si Elias. Ito pong mga nakaraang araw, atin pong narinig kung paano iniligaw ni Elias ang piniling bayan ng Diyos sapagkat siya'y nagturo na sumamba sa Diyos-Diyosan, si Baal, at pinatunayan sa atin ng ating Panginoon na siya'y nag-iisang Diyos. At kung titignan natin, mga minamahal kong kapatid, maaari nating maging pamantayan sa kabutihan yung nangyari sa piniling bayan ng Diyos. Pansinin ninyo, nung tumalikod sila sa Diyos, anong nangyari? They become miserable. Actually, yung pagtalikod nila ay nagdulot ng tagtuyot sa loob ng 3 taon. Pero nung sila'y tumalima na sa Diyos at nagbalik loob, tulad ng sinasabi ng ating salmo, no, ang lahat sa kanilang paligid ay naging masagana. At yan po yung kalagayan natin kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Bagamat maaring hindi pa ma-resolve yung mga problema at agam-agam natin sa buhay, pero pag tayo'y nagtiwala sa Diyos, no, alam nating hindi niya tayo pababayaan.
Alam niyo po ba ngayong araw ay pinagdiriwang natin ng kapistahan ni San Antonio ng Padua? At alam niyo po ba na maging siya, meron ring ibang plano, no? He was supposed to go to a mission in Africa. No? Pero dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, napunta siya sa Padua, no? At sa Italia. At dito, siya ay nagturo at naging effective, no, preacher sa mga tao doon. Kung tutuusin, mas kinakailangan sa Africa, pero noong mga panahong iyon, kailangan pala ng community iyon ng isang pari na magaling at patuloy na gagabay sa kanilang buhay pananampalataya. Kung San Antonio, sabihin na natin nag-inarte at hindi nagpaubaya sa kalooban ng Diyos, hindi tinanggap ang kalooban ng Diyos, baka ano nangyari? Baka hindi rin siya santo, no? Sapagkat di sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi naganap sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay na ito. Kaya nga po, ito yung hamon sa atin, mga minamahal kong kapatid, no? Sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, sa kabila ng ating mga paghihirap, tayo patuloy na magtiwala sa pamamaraan ng Diyos. Sapagkat ang sino man nagtitiwala sa ating Panginoon, kahit kailan naman na hindi niya pinabayaan. Alam niyo po, maaari rin natin siya gawing patron. Di ba po, kilala siya sa mga bagay na nawawala. Hindi lang po yung mga gamit, yung pwede nating hilingin kay San Antonio. Pwede rin nating hilingin ngayon kung ang pakiramdam natin tayo nawawala. Hindi natin alam yung gagawin. Pwede tayong magdasal sa Kanya para ilapit tayo sa Kanya o ilapit tayo sa ating Panginoong Hesus. No, very famous yung image niya, no? May hawak-hawak na ninyo Jesus. Lahat po ng ating pagsusumikap, mga minamahal kong kapatid, hingi po natin ang tulong kay San Antonio upang tayo ipagdasal at tayo po'y ilapit sa ating Panginoong Hesus. Amen.